Gagawa tayo ng Graham de Leche. Ito ay napaka-trending na dessert, kaya ang dami nagre-request at nag-aabang. Para sa Leche Flan ingredients, meron tayong whole eggs, condensed milk, evaporated milk, vanilla essence, and white sugar. And yes, kung meron kang ibang recipe para sa Leche Flan ay pwedeng gamitin. Para sa Graham Float, meron tayong graham crackers, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, at sweet mangoes. And again, kung meron kang ibang recipe ng Graham Float ay pwede nyong gamitin. Maglalagay na rin tayo ng cheese toppings. Ito ay optional lang. Ang una natin gagawin ay magkakaramelize tayo ng sugar. Magmelt lang tayo ng 1 tablespoon ng ating sugar sa ating lanyera. Tutunawin natin ang sugar sa low fire. So ayan, natutunaw na ang sugar. Siguraduhin mo lang na hindi masusunog dahil ito ay magiging mapait. Kapag natunaw na lahat ng sugar, iset aside na natin. So ayan, eto na lahat na natunaw natin. Ilagay lang natin sa isang tabi at hayaan nating tumigas. At okay lang po na magkakaroon ng cracks dahil ito ay normal lang. Ngayon naman, gawin natin ang Leche Flan mixture. In a bowl, i-combine natin ang eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. Kapag gumagawa ako ng Leche Flan, binabasag ko muna ang egg yolks. Maliliit ang size ng eggs ko kaya 8 ang gamit ko. Pero kung large ang eggs nyo, pwedeng 7 lang. At tandaan, kapag naghahalo kayo ng Leche Flan ingredients, huwag yung ibibit ito. Dapat circular motion lang yung paghahalo para hindi tayo mag-incorporate ng hangin. Malaki kasi ang possibility na ito yung magkukontribute ng mga butas-butas sa Leche Flan nyo. Tapos, strain natin ang mixture 3 to 4 times para matanggal ang mga buo-buo. And then, i-divide natin ang flan mixture into 5 equal parts. Tapos, takpan natin ng foil para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating mga Leche Flan. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam natin. Ang tubig na inilagay ko ay 6 to 7 cups, so depende yan kung gaano kalaki ang steamer ninyo. Tapos, i-steam natin over very low heat for 1 hour and 15 minutes or 30 minutes. And yes po, ang recipe natin ay pwedeng i-bake sa oven. Patayin ang apoy at let it rest for 15 minutes sa loob ng ating steamer. After 15 minutes, remove from steamer and cool completely. Ngayon naman, gawin natin ang mango Graham Float. Ilagay natin sa mixing bowl ang all-purpose cream. Again, kung gagamit ka ng mixer, mas maganda na ang cream ninyo ay chilled. Itong cream ko ay 2 days nang nasa ref. Kaya ganyan, buo na siya. Marami kasing laman yung ref ko, kaya kung overnight lang, hindi siya magiging ganito. Malamig siya, pero runny pa rin. The more kasi na maraming laman ang ref mo, the more na hindi ganun kalamig ang ref. So ito naman yung isang all-purpose cream ko na chilled overnight lang, so runny pa siya, pero malamig na. I-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. Kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add condensed milk and mix well. So ngayon, mag-a-assemble na tayo. Maglagay tayo ng graham crackers sa ating container. Ang gamit ko ay clear packs, pero pwedeng gumamit ng kahit anong container. Mag-spread tayo ng konting cream mixture sa ibabaw ng crackers. At maglagay na tayo ng sweet mangoes para sa ating palaman. Add another layer of graham crackers. Add a thin layer of cream mixture on top. Tapos, ipatong na natin ang Leche Flan. At lagyan na natin ng cream mixture ang gilid ng ating Leche Flan. Ito naman ay optional lang, maglagay tayo ng cheese toppings.
And then cover and chill overnight. At eto na ang trending na Graham de Leche. Bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Napaka-trending nito. Parang sa Facebook ko, ito lagi nakikita ko sa newsfeed. Ayan. Ooh. Oops, oh my God, ang laki. Yum! Napaka-creamy niya. Creamy yung cream natin. And of course, yung ating Leche Flan. Super. Yum. And I like the combination na may mangga siya. Tapos, yun nga, may graham. Nakagawa na ako ng ganito, pero hindi ganito, pero parang ganito. Kung ililink ko yung sa description box sa baba. So, basically, para siyang 2-in-1 na dessert. Kasi may leche flan ka na, may graham float ka pa. So, yeah. Ngayon, nakikita nyo ba yung leche flan natin? Ito ang ating graham float. So, yan. Yung graham float natin, napakanipis. But it's alright. Kasi andun naman talaga yung lasa niya. Yung iba talaga gumagawa sila, ganyan ka-thick na graham float. Tapos, medyo, parang ganito din ang laki ng ating leche flan sa ibabaw. Parang ganun. Pero kung gusto nyo yung ganun na version na talagang makapal yung graham float, okay lang. Kanya-kanya naman yung gusto. Pero ito sa akin, okay na sa akin to. Yung pabitin-bitin ba? Ayan. Ayan. Ang sarap. And gusto ko na may cheese kasi nga, yung dessert natin matatamis. So, balanse, or nagiging balance, o hindi nakakaumay kapag merong cheese. Oops. Kung ayaw nyo ng mangga, yung palaman, pwedeng leche flan din. Or ibang prutas, or ibang palaman. Kung ano yung bagay. Oh yeah. Nag-enjoy ako. Sarap. Sarap yung combination. Kahit manipis lang yung graham float. Well, that's for me. Pero, kung gusto nyo na makapal, okay lang din. Ang galing na nakaisip nito. Tapos, magpapasko na, di ba? Magandang ano to. Magandang negosyo. Ang sarap. So, syempre, mas maganda talaga kung chill yung ating dessert bago nyo ibenta or bago nyo i-serve. Kasi, sa cream natin, mas maganda na hindi siya runny. So, okay naman na walang gelatin, di ba? Okay naman yung lasa. And sa leche flan, kapag gumagawa ako ng leche flan, di ba, pinapa-cool down ko siya. Mas maganda na ilagay mo din siya sa ref kahit mga ilang, siguro mga 2 hours. Mga ganun. Para talagang siguradong pagbaliktad mo, set na siya. Kasi kapag bagong luto, tapos, yun nga, pagbaliktad mo, may tendency na madideform siya. Masisira yung flan nyo. So, ayan, nagawa na rin natin. At last, ang dami nagre-request nito. Siguro nga kasi, maganda naman talaga siya tignan. Nakakatakam, di ba? So, eto na po. Sorry na tagalan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng recipe. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 5 pieces. Ang cost per yield ay 62 pesos and 50 cents. Pwede mo ibenta ng 100 to 120 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang Mango Graham Mousse Jelly ni Miss Ramos.
Eto naman ang yema cake ni Miss Mendoza. At shout out sa husband niya na si Mr. Joseph Mendoza. And sa baby niya na si Godswill Mendoza. Gumawa rin siya ng empanada. At meron siyang mga donuts. Eto naman ang mga Graham Float ni Miss Bernice. Salamat talaga sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Malapit na talaga ang Pasko. Pagkatapos ng undas, preparation na para sa Pasko at New Year. May Christmas tree na ba kayo? Kami wala pa. Siguro next Pasko na. Marami ba kayong orders kapag undas or same-same lang? And oo nga pala, ano kayang magandang bagong ihanda sa Pasko? Kasi 'di ba, ang daming gumagawa ng mga bagong recipe ngayon. Kaya nakaka-excite at nakakaengganyo. So again, salamat at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!